Isang mapagpalang araw sa ating mga ka-journey sa apat na sulok ng daigdig. Ano sa to? Bulahanong adlaw sa among tanang kauban, kuyog-kuyog na mo diha sa upat, kasuok sa kalibutan. Welcome po sa panibagong episode ng Sharing Hope Today with Ro. and Dulce. Ayan. Aha! Hoy, twinning tayo uli. Oo. Bakit? Thank you kay Pink Belter. Kasi si Pink Belter ay nagsusupply sa atin ng mga outfit. It so happen na hindi naman mapanagpo tayong dalawa, sister. Oo nga. Yung pagkalakad ko, lakad mo na. So hindi tayo ngayon lang talaga tayo Nagtagpo. Oo, buti naman nakita kita, sister. Praise the Lord. Hindi kasi kakasabi natin ng apat na sulok ng daigdig. Oo nga. Pero syempre Yan. masaya ako pag Oo. each time na lumalabas ka Oo, at praise magbabiyahe God. ka. For that purpose naman din, Oo di ba naman, nga? Yun naman talaga din yung, naman. doon tayo binabalibag ni Lord sa sulok ng daigdig. Binabalibag ni Lord. Oo. Kaya, Yeah. wag po kayong mag-alala, baka sa mga susunod na episode namin, magkasama kami na ibabalibag ni Lord sa iba't ibang dako ng... Hoy, pero dito sa Pilipinas, ginawa Oo natin naman. yan. Oo. Kaya siyempre, leveling up na rin. Dahil tayo ay pumapasok sa ating ikalawang taon. Tama. Siyempre, merong panibagong gagawin si Lord. Nakakaiba. Okay. Excited kami ngayon sa episode namin ngayon kasi kami po ni Dulce ay nagse-celebrate ng 25 years. Silver na po kami. Silver ang buhok namin, di ba? silver anniversary po ng aming friendship. Yes, and yung Ayan. disciple ni Disciple, Sis Rose sa discipler, akin, yan. tinawag siya ni Lord para alagaan ako at i-guide ako sa salita ng Diyos. Kumbaga talagang meron siyang divine assignment. Siyempre, noon di ko maintindihan yon, pero ayan na. Bago natin basahin yung ating verse Oo. for today, konting background, paano po kami nagsimula, Aha. paano kami nagkakilala. Nagkakilala po kami sa Jesus is Lord Church na kung saan doon po kami dating nagpapagamit sa ating Panginoon at sa isang anniversary ng GIL Mahardika under Pastor Boy Jega ay naging bisita po namin ang ating kapatid at dahil ako ang in charge sa external ministry ay na-assign po ako ni Pastor Boy Jega na ako ang umalalay sa kanya bilang bisita namin, special guest namin for that anniversary. And then, ito po, ang speaker po namin noon ay si Pastora Presi Canlas. Presi Canlas. Presi Canlas. Okay. May naisip kang iba? Oo. Sino? Basta. Ngayon. Baka nga may iba. Hindi. Tatawa. Siya nga. Sige. Tapos, after ng event namin sa church, so kailangan ihatid ko siya sa sa sasakyan yon. And then it so happen na nakasabay natin si Pastora Presi Canlas at walang kaabog-abog habang inaalalayan ko si Dulce sa kanyang sasakyan ay nag-speak siya na sabing ganon na the Lord is ordaining me to be the spiritual overseer of Dulce. Ganon nagsimula. Tapos, syempre ako, Dulce na yan. At that time, sikat na talaga siya noon. Bata pa ako, sikat Bata na pa rin siya. ako nun. Oo. Bata pa tayo noon. Aha. So, syempre, ang unang dating sa akin is, sino naman ako para maging mentor or discipler ng isang Dulce, no? So, inamin ko naman na talagang may resistance ako, ayoko, kasi artista, celebrity, at saka hindi ko alam ang galawan sa showbiz. So, parang hindi ko alam kung deserve ko ba yon yung pagkatawag na yon. So, alam niya yun di ba? Kaharap ka naman nung sinabi yon. So, siya naman, masaya naman siya. So, finally kasi may mag-aalaga sa kanya. Yun ang isip niya. Kaya lang, Ayaw mo pala. ayoko. Teka muna, anong month ang anniversary ninyo? Diyan? Hindi ko patay na si Pastor Boy, hindi ko matatanong. Ikaw, Pastora Deb, may tanda mo ba? Parang baby pa nung si Pastora Deb. Oo naman 25 years ago kailan Oo taon nga. pa lang yan. Oo So, yun, parang gano'n nangyari yun. Tapos,
ano, parang, alam mo yung, doon ko talaga nakita na pag tinawag ka ng Panginoon sa isang pagkatawag, Sa maintindihan ba kanyang, yun? kung ano yung, Kung ano yung calling calling niya mo, sa'yo. calling mo sa'yo. Kahit na pala, parang si Jonah, no? Mhm. May pinapagawa sa kanya si Lord, pero Tumakas. tumakas siya, ayaw niya, gumawa siya ng maraming excuses, hanggang sa nilamon siya ng balyena. Ako nilamon din ako ng balyena. Ang ending nun, niluwarin ako ni Lord ng balyenang yun, niluwa din ako sa harap din ni Dulce. Ganun nga. Oo. Pero parang that time, di mo pa alam yun na ayoko. Hindi ko pa alam, pero later on ko na lang nalaman na parang ay ayoko yan kasi artista, ganyan ganyan ganyan. Ako naman excited lang ako in anything and everything na sasabihin kasi sobrang on fire ako. And Uhaw na sister, uhaw that time 1998 yun eh. I remember 1998. I surrendered my life. Yung total surrender ko came February 4, 1997. So 1 year old pa lang ako sa Panginoon. At maniwala po ba kayo na same kami na spiritual birth? Di ba February 4? pinag-usapan natin yan? Ay, oo February nga. 4 ako, 1980. Ako, February 4. Oh nga, no? Di ba? February Parang 4, meron tayong 19. isang episode na nagka-anuhan tayo ng pareho tayong February. pala, Tapos, anong February ka? February 4. Pareho kami ng date, pero magkaiba kami ng year. Kasi birthday ng mama ko yun. At birthday ni Brother June Polistico na spiritual father ko na siya naman nagdala sa akin sa JIL. So yung time na tumanggap ako sa Lord was nung in-invite ako, kumbaga nahuli nila ako para mag-attend ng Bible study sa bahay niya. Birthday pala niya yun. Yun. So yun, kaya so excited siya, very much on fire, uhaw na uhaw siya sa kausap, tapos ginagamit siya nun ni Lord talagang naman mightily ng Panginoon na lagi ko siyang nakikitang nakatayo sa lahat ng event, sa mga crusades, no, sa mga couples night, nakikita ko siya. So good. Oo, tapos parang hindi ko rin naman ina-expect na ganun siya pala kapabago kay Lord, no? Tapos sabi ko, ano ba yung ginagawa mong binding and loosing? Parang sinabi mo, ano ba yung binding and loosing? Ganun. Kailangan mo ng parang covering, mayroong intercessor, kasi yung ano ba yung binding? Oo. So, matutuwa ka rin naman sa kanya kasi parang yung pagiging innocente niya. Basta ang alam niya, kakanta siya, tatayo siya at magbe-verse siya ng John 3:16. Ganun siya nagsimula. And then, dumating na yung punto talaga na parang akong si Jonah na ang ending ko ay nag-say na ako ng yes kay Lord na, sige Lord, I will be her spiritual overseer pero hindi ko alam paano, kailan at ano. So, doon na nagsimula ng tawagan ng hanggang madaling araw. But before that, Okay. nasa gitna ako ng isang matinding gulo. Nasa gitna ako ng isang ipit na ipit ako kasi 'di ba kakagaling ko lang sa isang failed na marriage. Tapos naipit ako sa panibagong relasyon, tapos nagkaanak ako. Ito na yung sa Jemima na naiwan siya sa ibang bansa. Kumbaga wala sa akin yung baby ko. And it was that time Kaya nga ako na gano'n. Nung nalaman ko ito topic natin, alam ko Ano ba kakailanganin yan? mo to eh. Diyos ko, Sana simula. sinabi nyo para isang rolyo na baon ko. Teka nga, magtubig muna ako. Alam mo, bakit nga ba? Hindi talaga maiwasan. No, sabi mo, yun ang naalala mo lang na, yun na nga, na tinanggap mo na kay Lord. But the moment na, kung kailan ka nagsabi na, kung kailangan mo ng kausap, ito number ko, sa pamamagitan ng info page. Alam mo yung beeper? Ano yung pocket bell? Oo, pocket bell, info page, yung gumaganon yung easy ano. call. Oo, easy call. So it oo. was info page yung sa akin na kung kailangan mo ng kausap, ito number ko. Right away, tumawag ako kasi may landline ako noon. Oo. So ayun na, ngumoy-ngoy na ako, umiyak na ako, yun yung ganyan. So it started. That started it all. And then, yun na yung talagang... Marap ka talaga rin sa isang crusade sa Norsagaray. Yun yung sinabi mo na Oo, na... nagkaroon ka ng public confession. Yeah, marami akong, parang noon, parang confess ako ng confess na parang ito yung buhay ko, parang wala akong pake na, kumbaga nabulat-lat yung buhay ko na, ito yung buhay ko, sabi ko, ano gagawin ko, di ba?
So, yun na yung, nung tumatawag ka na sa akin, anong ginawa mo doon? Kasi may nakarating sa'yo, ganyan-ganyan. Parang challenge ko yata yung head pastor. Sabi, para bang, ano tawag sa akin? Sabi ko, gusto niyo ako patayuin dyan sa imbita ako, mag-testimony, ganyan-ganyan. Hindi ko alam ano ako, sino ako, anong kalagayan ko. May kasama akong tao sa buhay ko. Asawa ko ba to? Hindi, mga ganyan. 'Di ba? So, kaya doon na yung kasagsagan ng tinatyaga ako ni Rose na turuan na hindi ko akalain umaabot ano yun, bukas hanggang magsara ang Pancake House. Kaya ino-honor ko ang Pancake Pancake. House hanggang ngayon. Kasi sila yung, hindi man nila alam yun, di ba? Pero hindi man tayo pinapaalis na kinukuha na natin yung isang corner dito sa Greenbelt na Pancake. lugar, na Pancake House, na parang hindi na kami umorder na. Hindi naman kami pinapalayas, pero parang naiinis na sa atin kasi. Kasi naman refill yung unli yung Coffee. coffee. Kung sige, imagine nyo maghapon kami doon, hindi Hanggang magsara. ilang kami, kaya dilat kami ng buong magdamag. So yun, actually lagi yun inaabot ng 8 hours yung uusap na ewan ko ba kung paanong ito'y binibigyan ng ganong strength ng ganon ni Lord. Ikaw, tas minsan meron na tayong kasama, may tumutulong na si Sister Ferrecto. Basta yung tayong tatlo ang nakakapagkwentuhan. And then, with that time, kumbaga late ko nang na-realize na si Rose ay may pamilya, may sariling asawa at may mga anak na parang later on nagigilty ako kasi parang inuubos ko yung time niya. Inuubos ko lahat ng oras siya. Kaya parang dumating ako sa point na patawarin niyo ako. Sabi ko, pasalamat na pinahiram sa akin, nanay niyo. Ganyan. But she was so true to her calling na ang tiyaga niya sa akin. Kaya kumbaga, kung meron din akong kunyari na inaalagaan, tapos dumarating ka doon sa parang ang tigas ng ulo nito, ganun. Parang I have to remind myself na may nagtiyaga din sa akin. May nagtiyaga sa akin na ano yun, mahaba ang mga panahon talaga yun. Na lahat na lang ng pwede kong idaing. Ang aga ko. Mamaya pa yun, di ba? Dapat? Sige. Hindi, okay lang. Kasi ito gagawin nating conclusion. Okay. So, yun. In other words, masayang-masaya ako na parang kung gaano ako kaligaw na hindi ko naman kasi kine-question din yun na hindi ka nagpapakita o nagpaparamdam sa akin. Siguro narinig ko yung sinabi ni Pastora Presi, pero parang hindi rin masyadong nag-ano sa akin na, kumbaga hindi pa klaro sa akin yung pag may binitawan at may inassign Pag may si calling. Lord, merong calling, merong dineclare na gano'n na, wala, hindi rin ako nangulit. Naghintay lang din ako kasi I don't know where to call her. Wala. Kasi doon lang kami nakita, tapos parang building na yan. Parang after nun, wala na. Wala na. Parang wala na. Tapos, pero syempre, dahil same church kami, sa mga event ng church, big events ng church, makikita kami. Hanggang sa, kumbaga parang kaya ako may resistance kasi parang hindi ko deserve na ako ang mag-alaga sa kanya. Tapos, hindi ko rin alam bakit akong pinili ng Panginoon. Pero, klaro kasi sa akin na pagka tinawag ka ng Panginoon at pag meron siyang pinapagawa sa'yo, kailangan talagang gawin mo Gampanin yon, mo. oo. Kasi kung hindi, parang sinusugatan mo yung puso ng Lord. Yun ang naging isip ko at that time. So, sabi ko gano'n, kaya ko bang iset aside yung sarili kong gusto, yung sarili kong kakayahan, kung isip ko na lang kung talagang tinawag ako, then i-equip ako ni Lord. Yung mga sinasabi niya na pinagtiyagaan ko ng ganun oras, parang hindi ko siya naramdaman, hindi siya naging mabigat sa akin, never kong na-feel na itong babaeng to masyadong maraming drama. Tapos, kasi syempre lately ko lang natututunan na yung each time na pagka nagrereklamo, ang isang tao, tinatapon sa iyo yung basura niya. At that time, hindi ko yun naiisip. Wala rin ako mga regrets. Alam ng asawa ko, alam ng pamilya ko, kung gaano rin ako ka-dedicated sa pagkatawag sa akin. Kaya, hindi rin naman siguro nila yung dinadamdam. Tapos, ang isang napansin ko rin, nung time na lagi niyang siya yung nagsasabi na, nako, thank you. Tapos, in-honor niya yung family ko for
for allowing me na gawin yun, parang wala sa, hindi ko siya, hindi ko talaga siya ramdam, hindi ko talaga siya feel. Hindi mo siya naramdaman na naging pabigat ako sa iyo. Hindi ka naging pabigat. Oo, kasi parang yun ang feeling mo siguro. una kasi parang bakit parang binaburden ko ibang tao, ganun no. Pero hindi ganun ang pakiramdam mo. Hindi, never ko naramdaman yon. At saka dumating din kasi talaga doon sa punto ta parang itong babaeng to, alam kong may magandang pagkatawag, alam kong tinawag ka ng Panginoon, alam kong may ipapagawa sa iyo ang Panginoon. Kasi ako, nung araw pa, ang isip ko na, bakit kaya inaatake itong taong ito? Ano kaya ang meron tong taong ito na bakit kasi ang dami mong problema Oo, kaiba yung parang lahat ng paligid. Di ba kung i-describe ko siya noon, parang kumbaga sa, 'di ba, kung galing ako sa isang relihiyon, 'di ba, na 'di ba mayroon yung crucifix na ganyan, 'di ba, merong sinaunang cross na parang kunyari yung tinatawag na rayos, parang rays of the sun, 'di ba, parang ganyan. Sabi ko para bang yung doon sa kumbaga yung cross ni Jesus, ito tapos ganyan balabag, parang lahat yon may problema dito, doon. Tapos pati yung mga gilid na ganyan, sabi ko ngayon may mga rayos na ganyan. Meron din. Sabi ko, saan kaya ako dito lulusot? So, kaya nga, di ba later on na sabi ko yung The Power of Your Love na kanta, yun talaga yung, that song ministered to me so mightily na even up to now, yun ang naririnig at yun ang nare-request because it is anointed and it is, kumbaga yun talaga yung binigay ni Lord sa akin. Kasi, sabi ko, doon sa mga pinagdadaanan ko na yun, truly, it is only through the power of God's love that I can be pulled out from the darkness and from the pits where I was in, na hindi ko kayang lusutan kahit ano, kundi yung power ni God lang ang pwedeng kumbaga, ganon. Kailangan niya akong i-pull out na ganoon. And yun yung time na yun na ikaw, kumbaga, yun na nga, lahat ng mabigat sa akin, lahat ng basura, na parang ikaw yung natatambakan ko. Kasi, kaya din na-develop, I believe, na-develop yung sobrang alam mo yung para akong umaasa na lang na ano ba sasabihin mo sa akin, anong ipapagalit mo sa akin, anong i-remind mo sa akin. Because along that time, nandun pa rin naman ako sa showbiz, even naman up to now, kasi yun naman talaga din yung sinabi ng Lord. Kasi remember, di ba, nung I said, nasa Lord na ako, sabi ko, ayoko nang kumanta sa show business. Ayoko na kumbaga dyan sa mundo, di ba? Nalala mo, gusto mo, ayoko na talaga. But it was also clear to me na, di ba nga, noon kahit hindi ko nababasa na meron para sa Bible yung word, alam kong merong sinasabi sa akin, alam kong may nakakarating sa akin na yun na nga na tinawag ka sa purpose na ito. Kaya noong sinamahan mo ako sa isang ministry, kasi lagi mo na ako sinasama nun kapag ini-invite ako to testify, lagi ka nang kasama. And when pinuntahan natin, I don't know if Molino yata yon. No, Santa Rosa. Under Pastor Edgar or something. Edgar, Tapos, alam ko na meron na sinabi sa akin si Lord na yung I have raised you up for this purpose. Na, ibig sabihin, wag kong iwanan yung trabaho ko sa industriya. Kasi sabi ko, gusto ko na lang magtago sa loob ng church kasi feeling ko lahat ng Kristiyano mabait. Ganon yung ano ko, di ba? Isa pa yun. Isa pa yun. Tapos, noong nandun tayo sa ministry na yun, nakita ko yung kanilang theme sa entablado. Nakalagay talaga doon yung Romans 9:17, I have raised you up for this purpose that I might display my power in you and that my name might be proclaimed in all the earth. Nung makita ko, yun nanginig ako na halos, alam mo yung sinasabing bumagsak ka sa lupa at yung mukha mo nandun na sa lupa, ganun yung nararamdaman ko. Na sabi ko, ito pala yung sinasabi na tinawag niya ako for a purpose. Kasi humihirit ako nun nung sabi ko, Lord, ayoko na, dito na lang ako sa church, tago na lang ako dito. Kasi kailangan kasi, syempre dahil on fire ka, tapos parang feeling mo kasi nung time na yon, pag nasa church ka, pag nasa ministry ka, malayo ka sa showbiz na mundo. Tapos, ang iniisip mo pa, lahat ng Christian mabait, na walang mga abuso sa'yo, na hindi ka gagamitin. Yun, kasi very ideal yung tingin mo sa Kristiyano. Kala mo ang Kristiyano perfecto. Kaya parang gusto mo, dito ka na lang. Tago ako. Pero ako, ang ko naman talaga nun,
hindi, dyan ka nilagay ni Lord sa showbiz. Dyan ka, yan ang mission field mo. Dyan ka gagamitin ng Panginoon. Kung paano at sa kailan, anong panahon. Basta dyan, magstay ka lang. So, ganun tayo. Tapos, during the years na magkasama tayo, nakita natin ang value ng bawat isa. Yes. Yung value ko bilang mentor mo at talaga naman ikaw, nakita ko rin naman yung value mo as the singing evangelist, no. Nakita ko na ano yon na klaro yon masyadong klaro yon. At hindi lang yon, kumbaga maraming dumaan sa atin na mga tao na dumating at nawala, dumating at nawala, dumating at nawala. At meron silang common denominator. Ang common denominator nila is yung tanong na, bakit ang tiyaga-tiyaga mo kay Dulce? O, kasi si Dulce may ganitong ugali, hindi mo ba yun nakikita? O kaya yung mga salita na, bakit ka nagpapagamit kay Dulce? Mga ganun ba? Oo. Na parang pero yung iba naman, sabi mo naman kay Dulce, wag ganito. Yung mga bagay na hindi nila masabi kay Dulce, parang sa akin naman nila ipapadaan. So, makikita mo na divided din yung mga grupo ng tao na nakapaligid sa atin. Ang naging ending namin, dumadating sila sa isang panahon at nawawala rin sila sa isang panahon. Na parang dati-dati ang kasama namin lagi, si ganito, si ganito, si ganyan. Meron kaming Thursday group, meron kaming, pupunta sa bahay sa Makati, ganito, ganyan. Tapos nawala yon, biglang iba na naman ng grupo, ito naman ang lagi natin kasama, pero nawala rin yun. So parang ang laging ending, naiiwan tayong dalawa. Naiiwan tayong dalawa. At sabi kong gano'n, siguro, sila yung mga taong dumadaan lang sa atin para bigyan tayo ng leksyon, Yes. para alam mo yon, parang meron din tayong ma-learn sa kanila. May na-learn din sila sa Meron atin. din silang na-learn sa atin, o napagtiyagaan natin sila, pinagtiyagaan din nila tayo. Pero wala tayong regrets na ako yung sa lahat ng mga kumu-question ng samahan natin, hindi ako nagalit sa kanila o hindi ako sumama ang loob ko sa kanila. Kahit na yung pinakamalapit sa puso mo nung panahon na yon ay kontrang-kontra sa yung relasyon natin bilang disciple-discipler. Hindi ako nagkaroon ng kahit katiting na galit. Kasi ang lagi kong iniisip, si Lord ang naglagay sa akin dyan. Yes. So walang pwedeng tao, kahit sinong tao, asawa mo pa yan, anak mo pa yan, pastor mo pa yan, o kung sino man tao, ang pwedeng magsabing tumigil na ako, wag na. At nangyari yon. Yeah. Nangyari Actually, yun. kasi ganito yun nung time na din, syempre, may church ka, ganun. Hindi naman tayo magkasama Sa church. isang lugar. Oo. Oh. Somehow mararamdaman mo talaga yung parang kompetisyon. Yung parang may nakikipag-compete na parang I don't know, but sa akin it's a worldly thing na para malaman lang na parang siya talaga yung nag-alaga o ganyan-ganyan. Na wala ka namang ganun. Wala ka namang pinagyayabang na ganun. Na hindi naman kasi kailangan because once noong klaro sa akin yung pagsunod ko sa Lord, okay, nasa showbiz, pero minus doon yung parang ganito dapat ang paningin, dapat yun. Hindi When I followed Jesus, when I surrendered my life to the Lord, yun na yun, siya na yun. Parang sabi ko, kasi humirit ako nung kay Lord, nung sinabi kong, dito na ako sa church, I know I heard from the Lord, I have raised you up, di ba? Tapos, nung I'm displaying my power, and my name will be proclaimed in all the earth. Humirit ako noon kay Jesus, sabi ko, Lord, kung ganon na hindi ako pwedeng dito lang ako sa loob ng church, mauna ka sa akin. May ganon ba? Basta Lord, mauna ka sa akin. Yung kung saan yung nandun ka, tsaka yung kung saan mo ko papayagan, yun. Pero parang meron yatang ganun, I don't know, kay Moses ba yun, Pastor Arnold, na may parang sabi na, kung hindi ka pupunta doon, kung wala ka doon, ayoko. So, may ganun ako kay Lord na, Lord, kung merong ganyan, tapos hindi mo kalooban yun, hindi sa'yo yun,
huwag mo ko puntahin yun. Huwag mo ko papuntahin. Ayoko. So, kailangan, pag tatayo ako, that means ikaw Yun, yung oo. pumayag at ikaw yung nandun kasama ko. Which I believe, ganun yung ka-faithful si God na yun talaga yun. Na in many occasions na pag merong tinanggap na ayoko, kunyari labag sa kalooban ko or places na talagang hindi maluluwalhati ang Panginoon, doon pa lang nawawala na talagang sabi ko, alam mo, grabe si Lord. Alam niya talaga na yung pinipreserve niya. Pinipreserve niya yung relationship ko sa Kanya, yung pagtayo ko, pagtaas ko sa pangalan niya na hindi matatarnish. Kasi yun naman yung sinasabi ko, huwag nating ilagay sa kahihiyan or dungisan ang pangalan ng Panginoon sa buhay natin. Alam mo yun, sister. Oo, alam na alam ko yun. Kumbaga parang dumating kasi rin sa punto na sabi mo, at ito lagi mo sinasabi, kung meron mang taong nakakakilala sa iyo, inside and out, ako yon. Yes. Siguro sa kakasalita mo ng ganun, doon pumapasok yung insecurity ng ibang taong nasa paligid mo na akala nila sila yung close sa'yo, sila yung nakakakilala sa'yo. Pero ikaw nandoon At saka mayroon pang punto na alam nila na pagka dumating ang panahon na papipiliin ka, Yeah, dumating yung time na yun. parang mas pipiliin mo ako, 'di ba? So, yung mga ganong nararamdaman nila at nakikita nila sa iyo, syempre yun yung dahilan kung bakit din sila nagkakaroon ng insecurity at doon pumapasok yung parang competition. Yeah. Kaya naman dumating yung panahon na parang bawal na kami magkita, bawal na kaming magkasama, hindi na ako pwedeng magpakita sa kanya, hindi ko pwedeng panoorin ang mga shows niya, hindi na pwedeng makita nung tao na yon na sumusuporta ako sa kanya or si Dulce ay kumukontak sa akin. At dahil yung tao naman na yon ay merong din importanteng papel sa buhay ni Dulce, nirespeto namin yon. Pero syempre, nagkaroon yun ng konting confusion sa amin kasi kung ako tinawag ng Panginoon na maging spiritual overseer at maging mentor niya, maging discipler niya, tapos mayroong isang tao magsasabing tama na yan, ihinto na yan, syempre, struggle yun sa akin. Pero, Struggle sa akin din. At hindi ko naman pwedeng basta iset aside yung taong yon kasi may papel din naman siya sa buhay mo. Kaya ang nangyari, parang nagkonsulta kami kay Pastor Hiram, Pastor po, kay Pastor Hiram Pangilinan, na siya namang pastor ni Dulce. At kinuwento namin sa kanya yung sitwasyon. Kasi nagba-Bible study pa tayo sa sa Church CSB of noon. Blessed, Oo, may mga kasama. Ibang panahon din yun. Iba naman yung mga kasama natin. Oo. Meron pa tayong panahon naman na ang kasama natin yung mga taga Cavite City. So yung mga ganun, no? Doon nag-explain sa amin si Pastor Hiram na ang calling mo yan ay calling mo na kay Lord. No? Walang makakapigil niyan kahit sino mang tao. Kahit anong asawa yan, anak yan, magulang yan, kahit sino. Pero siguro for the meantime, dahil nga struggle din sa akin, at ayokong gusto natin ma-win siya kay Lord So sumunod lang tayo sa Kanya. Pag sumunod kami sa Kanya, mahihinto yung namin, yung ministry namin. Pero sabi ni Pastor Hiram, nakapost kung ito ay cassette tape, nagpa-play kayo. You are doing your calling, kayong dalawa. Pero ngayon, pause lang. And pray na time will come na itutuloy ulit yun. Di ba? Yung i-unpause mo na yun, i-play mo ulit. So, hinawakan namin yun. Dahil si Pastor Hiram at that time naman talaga, ang isa naman sa nagbabantay din at nagme-mentor din naman sa amin. Kaya, sumunod kami. Hanggang sa, syempre yung struggle namin, ganyan-ganyan. At katunayan, ewan ko kung maaalala mo, pero ang ating isang kaibigan na, sino ba yung may birthday ng September na? Alam ko yung birthday, si Chito Llorente. Si Brother Chito Llorente naman, ang nagsabi sa kanya na, hindi, Sister Rose, isasama kita sa show
sa CSB yun eh. Sasama kita sa show. Sabi ko, wag, baka makita ako, ganyan. Oo. Sabi ko gano'n. Pero gusto kong suportahan kasi parang fundraising something yun eh. Yeah, sa loob ng church. No, sa loob ng church. Sabi niya, hindi, sasama kita. Pray ako. Gusto ko makita si Dulce kasi medyo mahaba-haba rin yung time na yun. Pero hindi naman kahabaan. Pero matagal ko na rin siyang hindi nakikita. Ako, nanatili akong intercessors, nag-pray sa kanya. Pero, nung time na yon, talaga sabi ko, Lord, gawin mo akong invisible. Ganon. Kasi Grabe, natatakot no? din ako na pwedeng kung anong gawin sa akin, bastusin ako, ipagtabuyan na. Pwede, maraming pwedeng mangyari. Pero sabi ni Chito, hawak ka lang sa akin. Ano kami, ano niya, yung nakaganyan ako sa braso niya. Tapos dire-diretso, sabi niya, andyan na siya. Tapos hello brother, ganun lang. Tapos, hindi ko alam kung nakita ko, pero feeling ko nakita ko, pero wala siya. Talagang, sinat up siya ni Lord na Yes. walang sasabihin sa akin hanggang sa makapasok ako doon. Nung nakapasok ako doon, hindi pa doon natapos yung kwento ng natatakot ako. Kasi baka mamaya pupuntahan ako tapos kaya sabi ni Chito, basta huwag kang aalis sa tabi ko. Alam nyo, doon mo makikita na pagka ito ay sinabi ni Lord, talagang mangyayari yon. At nakalakpas kami doon. Yeah. Actually, around that time, sis, naalala mo na pati yung burol ng tatay mo, hindi ko mapuntahan. Oo. Oo. Hindi ka nakapunta Hindi ako talaga. makapunta. May mga special events na hindi ako makapunta. Pero may isa akong kinarir dahil sa may isa kasi akong nalungkot ako na hindi ako maka-attend sa anniversary, yung kay Pastor Rafi. Ngayon, hindi talaga ako nakapunta. Na ang ginawa ko, dahil hindi ako nakatakas, kinantahan ko sa telepono, di ba? Oo, I don't know kung Pastor paan- Rafi Gamis. Oo, so, alam ko, kumanta ako sa telepono. I don't know how you did it, but I just want to make him feel na yung I wanted to. Tapos, may isa talagang event na hindi ko na mapalagpas. Tumakas ako, nagrent ako ng sasakyan kasi hindi ako pwedeng i-drive dahil ayaw ko bigyan ng driver. Nagrent ako ng sasakyan, yung damit ko, binalot ko, inikot-ikot ko doon sa bag ko, nakarating ako ng Imos. Para saan? Sa ordination ni Pastor Luz Cuwa. Ginawa ko yon. So, tapos isa pa, parang hitting two birds with one stone because ang mag-ordain, Ay, si Pastor Rafi. ayun. Parang sabi ko, dito man lang Lord, parang bawi naman ako na makita nila ako. Pero that time, hindi pa talaga totally free tayo mag-move. Oo. So, Marami tayong takas na ginawa. Sobrang maraming takas. Actually, sa totoo lang, sa buong 25 years, 1 year lang siguro kaming maraya. So yung 24 years natin, takas-takas, tsaka kontra-kontra yun. yun na nga. But Oo. you see, Tapos naalala ko, ang problema ko sa kanya, sabi ko, sister, pag ikaw pupunta ng mga anniversary ng church, na kakanta ka lang, pwede bang maging simple ka, yung glamorosa ka? Sabi ko sa kanya, kasi hindi mo naman kailangan na, na masyadong bonggang-bongga. Naalala mo yung suot mo doon sa ordination? ay, Ang nagbihis naman ako, di ba? Oo, ang ganda ng kanyang gown. Nahiya Ordination ako nun bigla. sa Island Cove yun. Oo. Ang ganda-ganda niya. Pero, nung makita niya parang masyadong revealing, tapos ordination, yung occasion, nag-duster ka ulit. Pero ang ganda naman ng duster mo eh. Sabi niya, okay na ba to? Kasi nung sinamahan ka ni Sister Lisa Madlang Bayan sa CR para mag-duet, pag ganun sabi niya, sobrang parang overdress ba yun? Oo. No, kasi Parang muntik mo nang tabunan si Pastora na i-ordain. No, kasi may ugali din ako na nagdadala ako ng parang choice. Oo. Biruin mo yun, tinakas ko lang, bitbit ko bag ko, Oo. may karga akong gano'n. Tsaka sinabi mo yun sa akin na nag-rent lang ako ng Innova. Oo, nag-rent ako talaga. So, Makarating mga lang ako ganon. sa So, sabi ko Cove sa Island. kanya, sister, pagka church occasion, anniversary, kakanta ka, mag-share ka sa church, try mo naman na Normal. na Ano ba normal? na maging yung simple lang. Natatanda mo 'yon. O tapos, sabi ko gano'n, sige lang, simplihan mo lang, ganyan. Tapos, patapusin mo muna yung kwento. Okay. O, overdress siya, Tapos sabi ko, sige na, ganyan. Simple. Meron ulit anniversary. Doon sa Lower Bikutan, sa Taguig. Aba, nung nagkita kami, sister, ang sabi ko sa'yo, magsimple ka lang. Pero hindi ko naman
ibig sabihin, magmukha kang principal. Kasi, alam niyo yung mga nangunguroy na suot ng mga principal o kaya superintendent sa eskwelahan, yung bang sa baryo ba, na terno, tapos sabi niya, okay na ba ito? Simple to. Sabi ko, simple nga. Sabi ko, di mo ba alam yung simple? Yung simpleng damit lang. Pero sabi ko ganun, may blazer na parang, terno dun sa kanyang para talaga siyang principal o head ng school, ganon. Sabi ko ganon, siya, sige na, kumakanta na siya, tawa ako ng tawa kasi hindi pa nabagay yung nakaterno ka ng pang-principal. So, kumakanta ka ng Power of Your Love. Kasi, Hirap kaya kumilos noon ako. kaya pagbaba niya ng stage, sabi ko, sige na nga, balik ka na nga kung paano ka yung mga ganon, alam nyo, sa isang tunay na magkaibigan, kumbaga, okay yung, kita nyo siya ha, hindi naman niya, pwede naman niya sa akin ipagtanggol lang. Siyempre, celebrity ako, dulce na ako, alam nga naman na mag-t-shirt lang ako dyan o ano. Pero alam nyo, kahit naman ano ang isuot niya, kunyari, nakamaong, tapos naka-rubber shoes lang, nakapalda lang siya, naka-t-shirt lang. Bagay sa kanya t-shirt ako kasi hindi talaga ako nagti-t-shirt eh. Bagay talaga sa kanya. Pero, hindi talaga yung terno na ganun. Kasi, hindi ko alam kung science teacher ka ba o math. Ganon. Alam nyo, bagay siya eh. Kahit sa age niya ngayon. No? Kaya sabi ko, sige na nga sister, kahit na lang basta alam mo na kung pag walang masyadong okasyon, ganyan-ganyan. So, nung nagpunta kami sa Samal Island, tapos nakita ko ulit yung suot niya, yung gown na yun. Oo, yung gown na yun, sabi ko gano'n. Sabi ko, sister, yan yung suot mo? Sabi ng gano'n, Sabi ko, tapos ang maganda paliwanag na sa akin, syempre, yung mga taong yan, kung saan-saan pa nanggaling, yung iba sa Maynila, yung iba sa Mindanao, yung sa Visayas, nagpunta dito sa isla. Syempre, first time din nilang haharap sa celebrity. Kaya talaga kailangan ganito. Sabi ko, okay, sige. Ang ending naman namin, lumalakad kami sa buhangin. Na naka-gown. Na naka-heels. Ang ganun. Sabi ko, Panginoon, hindi na ba kami matama ng aming mga Uy, pero si Ma'am Gina tuwang-tuwa, di ba? Oo naman. Kasi talaga Kasi naman. color ng MX3 yun eh. Oo, kulay nga na. Kaya, di ba? So, usually, sa mga magkaibigan, hindi ka ma-offend sa mga ganong mga komento, no? Kaya kahit na may mga nag-iisip nga kami, nag-away ba kami for the past 25 years? Hindi, no? I have a very few friends, no? Mabibilang ko sa isang kamay ko ang aking totoong kaibigan. Ikaw, si Pastora Jo, si Pastora Luz, si Renzi, yan lang ang mga kaibigan ko talaga. Wala nang iba. Pero itong mga kaibigan ko nito, talagang mahahaba ang panahon at talagang iniisip ko, wala akong kaibigan, tunay na kaibigan na naging kaaway ko o ako nung nag-iisip, actually nung sinabi to ni Direk MJ na ito yung topic natin, sabi ko, meron ba kaming pwedeng ikwento na nag-away kami? Nag-away ba tayo? Hindi, no? Hindi eh. Away na tayo minsan. Alam mo kung bakit? Kasi ang tunay na kaibigan, ang isang value niya, ang isang significant, ang isang genuine na pagkakaibigan is you know how to respect each other's opinion. Magkaiba kami, masyado kami magkaiba. Pero natutunan naming irespeto. At dun sa mga ibang hindi nakakaintindi, bakit feeling nila pinagtsatsagaan namin yung isa't isa. Feeling nila na nag-utuan tayo. ang tiyaga mo dyan, samantalang ganito. Wala. God knows yung puso namin. At may mga, kumbaga lalo ngayon na sa mga ganito panahon na mas madalas na kami magkasama sa ministry. Mas nakikita rin namin na ito dapat iingatan ko to kasi baka sensitive si Dudy dito, ganon. Siya rin naman sa akin. So parang nag-grow yung friendship namin, nagmamature yung friendship namin habang tumatagal kami. And I hope to celebrate our golden... Yes. Boy, Lord, okay, Lord. Oo, diba? Oo. Malay mo, pero akalain mo ba, 25 years, umabot kami? Kasi kami ni mas matagal din kami ni
Kahit Oo. kami ni Dulce. Ni Ni Dulce. Ikaw pala si Pastora. Dulce. Si Pastora Luz, Yeah. 40 years. Si Pastor Luz, napakabait eh. Tayo pareho tayong fiery, pareho tayong mga dragon. Parang, Buti na lang kumambyo ng ganun. Kasi mabait ikaw hindi. Hindi, kasi ganito, ang maganda kasi, yun na nga, yung value nung, kasi ako nakikinig ako sa'yo. Dahil syempre, ikaw yung, kumbaga, sumahod lang ako from your knowledge na yung wisdom na pinadaloy ni Lord sa'yo. And syempre, bilang discipler, sa'yo ako natuto ng maraming bagay, di ba? And as we nag-grow na, habang lumalago din naman ako, alam ko na pinupunuan ni Lord lahat kasi habang ready tayo tumanggap, talaga namang si Lord, supply ng supply yan. And nagiging, yung communication kasi natin, nakikinig kasi tayo sa isa't isa. Oo. Kaya walang, Isang sikreto yun. nakikinig sa isa't isa. Walang argument. Wala yung, I don't remember, wala kami ganun eh. So, I don't remember having that kind of, At saka pagka, madali kaming magkasundo na, sister, anong ganyan. Pagkat may nagtanong siya sa akin, ang dating sa akin, hinihingi na opinion ko. Kasi, at irerespeto niya yun. Pagka minsan naman, siya naman tatanong ko, sister, anong gusto mo dito? Ganito, ganyan. So, mas madali na kami nagkakaintindihan. At the same time, siguro, hindi lang naman basta yung friendship namin, hindi naging smooth sailing kami. Roller coaster kami. Ang maganda sa amin, as we go roller coaster, sabay kaming umaakyat, pumababa. Yung burden, yung problema, pag may crisis yung isa, nakikidama yung isa. Pag naman maganda yung nangyayari sa isa, sumasabay ka ng pag-anga, yung very high ang spirit mo. Kasi sumasabay ka. Kung ang daloy ng alon ay pagganito sa kahit sino sa amin sumasabay. Siguro isa 'yun sa mga sikreto para makip natin ang relationship natin sa mga kaibigan natin. Hindi pwedeng ikaw lang o hindi pwedeng sarili mo lang ang importante. Hindi pwedeng ikaw lang yung nagsasalita. Hindi pwedeng yung ikaw lang, merong nangyari sa atin na isang naging kaibigan natin, kaibigan pa rin naman natin, pero parang napagod tayong maging kasama siya. Oo. Kasi sa isang magkakaibigan, lahat tayo merong mga problemang pinagdadaanan. So may panahon na meron tayong tinatawag na minsan gusto lang natin yung girls out. Yung lalabas lang tayo, magkukwento. Ang purpose natin nun talaga mag-unwind, mag-relax lang. Oo. Tapos yung tatambay tayo sa mall, lalakad, kung sino yung lumalakad dyan, palagay mo dyan. Ganyan lang tayo. Alam mo yun, mga ganyan, oo. Kumbaga, parang minsan gusto mo lang gano'n, di ba? Wala naman. Ganun lang. Oo, hindi nga sa amin uso yung mga kape-kape na yan kasi mas matagal kami nagdadakdak kaysa sa umiinom o kumakain, no? Nilalamigan kami ng pagkain. Pero pagka napansin mo rin yung kasama mo, gusto ko maging maganda ang aking dito. Yung kasama mo ay wala akong masabing maganda. Yung ganito, teka. I-edit nyo to. Okay. Kata, sandali Iko-compose ko masyadong mabuti, ha? Siyempre. Mabuti. Teka lang. Okay. Sa ating mga nagiging kaibigan o nagiging kasama natin, maging sensitive tayo. Hindi pwedeng ikaw lang yung nagkukwento ng problema mo. Hindi pwedeng ikaw lang ang laging bangka. At hindi rin pwedeng ikaw lang ang laging tama. Alam nyo, napapakod din yung mga nakikinig sa inyo. So, hindi lang naman ikaw ang may pinagdadaan. Ayoko tumawa. Pinaproblema. Okay lang tumawa kasi tatawa din naman sila eh. Hindi kasi nga, natatawa na lang tayo, pero inaabot natin yung Nagpupwisit tayo, minsan, sa ibang kasama natin. saan ba tayo lulugar? Parang, ikaw na lang lagi may kasalanan. Ikaw na lang laging mali. Tinutulungan mo na nga, ikaw pa rin yung may kasalanan. Parang, lahat na lang. Parang Tapos, pwede dumating huminga. na tayo sa punto na, huwag na nga natin kasama yan.
Nag-ending kami na naman, Diyos ko. Ang ending, hindi na namin sila lahat kasama. Kami dalawa na ulit. Huy, naku, mahaba na yata tayo. Pwede pa ba? Ikakat nila yan. Tapos sila may problema dyan. Basta ikwento natin yan. Kaya ang ending, kami na lang ulit. Kasi Oo. parang wala kaming ganon. Wala kaming serve yourself. Yung, di ba? Yung ikaw. Tapos parang, kung tayo laging mali, at tayo ganito, ano ba tayo? Ano mo may chair namin? Kung puro pala kami mali. Eh di wag na, di ba? Wala naman pala kami pakinabang. So sabi ko, hayaan na lang hanggang sa sana kung ano man yung naitulong natin sa kanya, binigyan mo ng time eh. Binigyan mo pa nga ng special day na, di ba? Alam mo yon, we always do that. Dati may ginawa din tayong ganyan. Oo Tapos naman, ganun pa. ang dami nating ginawa Sa ng bagay, ganyan. oo. Oo. So kung hindi na talaga, parang it doesn't serve its purpose anymore kasi parang okay, nakuha na nila kung ano yung gusto nila matutunan from you and then they will use it for their own purpose. Okay lang yun. Pero para i-burden pa tayo ng mga bagay na hindi na dapat, parang wisdom naman din ang ating gamitin ni Lord, di ba? May isa pa ngang nangyari na iniwan tayo. Kasi, noong magpi-50th birthday ako, ngayon 62 na ako pero magpi-50th birthday ako. So I don't know kung paano naman yun naging natin na talagang sumusunod, Nanonood sumasama. kaya Ayan mo na, basta sabi niya, Gusto niya, bigyan ka ng... gusto niya ng celebrity party. Sabi ko, hindi ako Oo. nagpa-party. Ang damo sabi namin, doon na lang tayo sa sa church, ganyan. Winokoutan tayo, ayaw na niya sumama kasi daw, bakit daw ako hindi nagpa-party? Artista daw ako. Nagalit sa atin. Nagalit sa amin. Bakit daw Iniwan ako? kami. Bakit daw ako birthday ko magba-Bible study sa church? Sabi ng ganun, 50th birthday mo, pagkatapos magpa-Bible study. Ay, tapos, yun na nga si Francis bumili ng beko. From Cavite. Kasi kaya naging joke yan, but actually Francis, wala, okay lang sa kanya talaga yan na, yun lang atin, may biko tayo, at kung pag Bible study, hindi niya matake na, artista yan, bakit ganun lang? Parang, ko, yun lang. So wala, lumayo yun, nawala sa atin. Ayoko na mahabulin, niya mo na siya. Kaya kayo, pag meron kayong mga kaibigan na feeling nila sila lang ang pwedeng sila yung bida-bida, tapos sila yung arty-arty, hearts, arty-arty. Oo, hindi siya worth bigyan ng investment of time. No, yung emotional investment mo, yung time investment mo, walang saysay kasi hindi nila alam yung value mo na parang you are also human. Meron ka rin pamilya, meron ka rin asawa. Hindi pwede naman gawin mo kaming parang Smoky Mountain. Kada Oo. Lahat ng basura mo, itatapon mo lang sa amin. Tapos pag kami na yung turn na magkukwento, tingin na ng tingin sa oras, hindi pa ba tayo uuwi? Teka lang, nagkukwento mo tatong si sister, di ba? So, ang importante, no, sa isang magkaibigan, na magkasama kayo sa hirap at ginhawa. Parang mag-asawa rin yan. Parang hindi pwedeng lahat, a good time. Ano pa siya, meron pang yung iba, alam na rin naman namin, ina-expose na rin naman sa atin ni Lord, yung mga sumasama lang sa atin for the sake na gusto ko maging barkada si Dulce. Yan, ako dyan ako galit. Yung bang parang gusto lang na masabing na, may Bible study kami nila Dulce. Pero ang tanong, may natututunan ba siya sa Bible study? O nakikikain ka na ng paa ng manok o kaya ng isaw? So, Nakikinig kaya sila? hindi, kasi, kung man narinig man, ma-realize din na, sana, from that time na nagkahiwalay tayo, sana may natutunan na kung ano yung mas mahalaga talaga. Doon sa time na nagkikita-kita tayo, nagsama-sama tayo, na yung purpose ng Panginoon sa atin, sa pagkakatawag sa atin, na hindi yung dahil na hindi ko naisip yung sinabi mo na meron palang na parang gusto lang kasi maging parang because showbiz ganoon. So iba 'yon when we serve the Lord, when sinusunod natin yung pagkakatawag sa atin ng Lord, si Lord yung focus. Hindi natin naiisip na yung mga kung ano mga palamuti diyan sa paligid. Pero ang pinakamagandang ending sa aming pagiging magkaibigan ay kami ay naging malaya ng magkasama sa ministry
for the past 10 months at dito na rin na parang naging seryoso rin ang pagtingin namin sa ito pala ang gusto ng Panginoon na ipagawa Yes. sa amin. At doon na rin pinanganak ang Sharing Hope Today. Kung alam nyo lang na patakas din ng mga unang mga taping namin sa Sharing Hope, no? Kaya, pero ito na ngayon yung ending namin, and as we celebrate our 20 or silver anniversary, naku, happy anniversary. Happy anniversary, sis. Oo. Maraming pagsubok at pinagdaanan, pero sa ating mga viewers, no, we wanted to share this story with you. Alam namin sa mga ibang episode patsi-patsi namin yan nakukwento Pero lagi natin iisipin kung ano yung bunga talaga. Yes. At ito yung naging bunga. Kaya sana parang mula sa kwentuhan namin, makita nyo, kayo ba yung nag-walk out pag hindi kayo pinapansin at hindi kayo makapagkwento? O ikaw yung kaibigan na gusto mo lang ikaw yung laging pinapakinggan at ikaw lang ang gusto mo, ikaw ang sentro ng kwentuhan, di ba? Laging maging sensitive tayo din sa mga pangangailangan at lagi nating i-value yung time at yung ini-invest ng ating mga kaibigan sa mga panahon na magkakasama tayo. Kaya kasi sabi sa Ecclesiastes 4:9-12, 2 are better than 1 because they have a good reward for their toil. For if they fall, one will lift up the other, but woe to one who is alone and falls and does not have another to help. Again, if two lie together, they keep warm. But how can one keep warm alone? Diba? Kaya doon sa mga kaibigan namin na nag-walk out ng mahirap mag-isa. Mahirap mag-isa. At laging sinasabi na mas mabuti yung dalawa kasi nagkakatulungan kayo. Pag mahina ang isa, napapalakas ng isa. Right. Kung medyo down yung isa, merong magbabangon doon sa isa. No? Kaya sana po na-enjoy ninyo ang aming episode o kwentuhan at ang episode namin na pinamagataang Friendship and Companionship, Source of Stability and Strength. Yes. Naging matatag ang aming pagsasamahan at more years of friendship pa rin para sa amin. Amen. 25 more Amen. years. And I'll take this opportunity to thank talaga your husband, si Brother Francis, and your children, si Doc Kay, si Benji, at si Alex. Kasi parang hindi man kuman sila nakikita noong araw, pero kumbaga in-appreciate ko masyado yung pagpaparaya nila na tinulungan mo ko all through those years. Pero ngayon magkakasama na tayo. Kaya happy, joy. Amen. Amen. Okay. Sana po ay meron kayong napulot, no? I-value niyo po yung mga kaibigan ninyo na talagang worth i-treasure. Pero tignan din po natin, it's about time na i-check din po natin na kung yung bang sinasamahan natin is good influence sa atin. Kanina may sinishare si Pastora Deborah na parang ang isang tunay na kaibigan ay nailalabas niya ang best mo. No? At tama yon. Kumbaga parang ito yung mag-a-uplift sa'yo. Pag po ang kaibigan ay wala nang ginawa kundi tignan ang mali mo, pagkukulang mo, imperfection mo, tapon nyo na lang po yun kasi wala yung kwentang sayang. Oo, sayang yung panahon na ini-invest nyo sa atin. Kasi hanapin po natin yung talagang magbavalue sa atin as an individual, as a person, no, para nang sa ganon mas lumago. Mas magiging maganda ang pagsasamahan natin. Yes. Kaya LSS, like, share, and subscribe sa aming FB page na Sharing Hope Today with Rose and Dulce at ang aming YouTube channel, Sharing Hope Today with Rose and Dulce. At huwag niyo pong kalimutang i-hit ang notification bell para na sa ganun each and every time na kami ay mag-upload ay mano-notify po kayo. Yes. Magkita-kita po ulit tayo sa susunod na Sabado dito po sa Sharing Hope Today with Rose and Dulce. God bless. Bye.